Kapag pinag-uusapan ng mga Sigma Males, madalas silang inilalarawan bilang kakaibang nilalang na hindi basta pumapasok sa karaniwang kategorya ng lipunan tulad ng Alpha o Beta. Ang kanilang likas na katangian ay umiikot sa pagiging malaya, mapanuri at tahimik na naglalakad sa sarili nilang landas. Hindi sila naghahanap ng spotlight, hindi rin sila uhaw sa pansin ng lipunan. Mas gusto nilang mamuhay sa paraang hindi nila kailangang humingi ng permiso o validation sa iba. At dahil ganito ang kanilang mindset, malinaw ang epekto nito sa kanilang pamamahala sa pera. Habang ang marami ay bumibili para mapansin, magmukhang mayaman o makasunod sa uso, ang Sigma Male ay gumagastos ng may ibang direksyon. Upang palawakin ang kanyang kalayaan, protektahan ang kanyang seguridad, at bigyang lakas ang sarili para sa mas pangmatagalang layunin. Kung susuriin natin, mayroong 10 pangunahing paraan kung paanong iba ang pamumuhay ng isang Sigma pagdating sa pinansyal. At bawat isa ay nagsasalita tungkol sa kanilang pagkatao, mga pinapahalagahan, at kung anong klasing tao talaga sila. Isa, kayamanang hindi nakikita, invisible wealth. Kapag tumingin ka sa isang Sigma, hindi mo agad mahuhulaan kung gaano siya kayaman. Hindi siya tulad ng mga taong ipinapakita ang kanilang status sa pamamagitan ng mamahaling relo, branded na sapatos o sports car. Sa halip, ang kanyang kayamanan ay nakatago. Hindi dahil wala siya nito, kundi dahil hindi iyon ang sukatan ng kanyang halaga. Tahimik siyang nag-iipon at nag-i-invest. Maaring nakapark ang pera sa index funds, real estate, o kahit cryptocurrencies na secured sa hardware wallet. Sa labas, simple ang kanyang pamumuhay. At iyon ang lalong nakakalito para sa mga taong naniniwala na ang mayaman ay dapat nakikita. Pero para sa kanya, ang pera ay hindi pang dekorasyon. Ito ay panangga laban sa kagipitan, tiket papunta sa kalayaan, at kasiguraduhan na kahit anong mangyari, may hawak siyang alas. Ikalawa, pamumuhunan sa oras para sa Sigma, mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Kaya't handa siyang gumastos para hindi sayangin ang sarili niyang lakas sa mga bagay na hindi mahalaga. Magbabayad siya para sa cleaning services imbes na ubusin ang buong araw sa paglilinis o para sa meal prep subscription para hindi laging abala sa kusina. Maaari rin siyang bumili ng mas mabilis na gadget para makatipid ng ilang oras bawat linggo. Para sa kanya, ang bawat minutong natitipid ay dagdag na oras para sa kanyang hilig, growth o pahinga. Hindi niya tinitingnan ang ganitong paggastos bilang luho. Para sa kanya, ito ay strategic investment. Pagbili ng kalayaan gamit ang pera. Third, regular na subscription detox. Alam ng Sigma na maraming tao ang nabibitag sa mga maliliit na buwanang bayarin na hindi napapansin pero malaki ang epekto sa kabuuan. Kaya't bahagi ng kanyang disiplina ang subscription audit. Ilang beses sa isang taon, sinusuri niya ang lahat ng recurring charges. Kapag hindi na sulit, wala nang dalawang isip, agad niya itong kinakancel. Hindi mahalaga kung mura o maginhawa nung una. Kung hindi na nakakatulong ngayon, out na siya kaagad. Sa ganitong paraan, naiiwasan niyang tuluyang maubos ang pera sa mga bagay na walang tunay na halaga. 4. Pag-iwas sa utang. Para sa isang Sigma, ang utang ay parang tali na sumasakal sa kanyang kalayaan. Kaya't istrikto siyang umiwas dito. Kung gumagamit siya ng credit card, siguradong binabayaran niya ito ng buo buwan-buwan. Walang interes, walang delayed payment. Alam niya na ang pagbabayad ng interes ay kapalit lang ng kawalan ng disiplina. Kung hindi kaya sa ngayon, mas pipiliin niyang mag-ipon at maghintay. At dahil dito, bihira siyang maipit sa pinansyal na problema. Ang pagiging debt-free ang nagbibigay sa kanya ng katahimikan at kumpiyansa na hindi madaling nararanasan ng karamihan. Ikalima, kalidad higit sa dami. Sa bawat aspeto ng buhay, malinaw ang prinsipyo ng Sigma. Quality over quantity. Imbes na bumili ng 5 mumurahing gamit na madaling masira, mas pipiliin niyang bumili ng isa ngunit pang matagalan. Maaari itong sa damit, appliances, gadgets, o kahit kasangkapan. Ang mas mahal sa umpisa ay sulit sa huli dahil hindi niya kailangang paulit-ulit gumastos. Bukod dito, kaakibat ng pagpili ng kalidad ang pagiging minimalist. Mas kaunti ang gamit, mas simple ang buhay, mas malaya ang isip. 6 na master ng delayed gratification. Hindi padalos-dalos ang Sigma sa pagbili.
Kapag may gusto siyang malaking bagay, may cooling off period siya. Maaring 3 araw, 1 linggo, o kahit 1 buwan bago magdesisyon. Sa karamihan ng kaso, napapansin niyang nawawala rin ang initial desire. At kapag hindi na niya ito gusto matapos ang paghihintay, ibig sabihin ay hindi naman talaga ito kailangan. Ang technique na ito ay nakakatipid hindi lamang ng pera, kundi pati ng stress mula sa maling pagbili. 7. Minimalist travel, one bag philosophy. Pagdating sa paglalakbay, kilala ang Sigma sa pagiging practical traveler. Hindi siya mahilig sa sobra-sobrang bagahe. Imbes, mas pinipili niyang gumamit ng isang bag na magaan at dekalidad. Ito ay hindi lang nakakatipid sa gastos sa flights or excess baggage fees, kundi nagbibigay din ng freedom of movement. Madali siyang makagalaw, hindi abala, at mas nakakapokus sa experience kaysa sa gamit. Para sa kanya, ang pinakamahalaga sa travel ay ang karanasan, hindi ang pagpapakitang dagat. 4. Kalusugan bilang kapital. Isang bagay na hindi tinitipid ng Sigma ay ang kalusugan. Naniniwala siyang ito ang pinakapundasyon ng kanyang tagumpay. Mag-i-invest siya sa masustansyang pagkain, quality supplements, gym memberships o medical checkups. Habang ang iba ay nakikita itong gastos, para sa kanya ito ay investment. Dahil kung malusog siya, mas kaya niyang i-pursue ang kanyang mga layunin at mas matagal niyang natatamasa ang kalayaan na pinakamahalaga sa kanya. 9. Mga libangan at passion projects. Sa mata ng Sigma, ang libangan ay hindi lang simpleng pampalipas oras. Ito ay extension ng kanyang pagkatao. Kung photography ang hilig niya, bibili siya ng magandang camera. Kung martial arts, gagastos siya para sa klase at tamang kagamitan. Kung woodworking, sisiguraduhin niyang may maayos siyang tools. Hindi siya nagdadalawang isip gumastos dito dahil alam niyang ito ang nagbibigay saysay, saya at growth sa kanyang buhay. 10. Thoughtful gifts. Bagamat matipid at disiplinado ang Sigma, hindi ibig sabihin ay sarado ang puso niya. Paminsan-minsan, binabasag niya ang sarili niyang pattern sa paggastos para bumili ng mga mahalagang regalo para sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi ito flashy o sobrang mahal, kundi maingat na pinili para ipakita ang tunay na pagpapahalaga at pagmamahal. Ang ganitong gesture dahil bihira ay mas nagiging makabuluhan at tumatatak sa mga taong nakatatanggap nito. Pangwakas na kaisipan. Kung i-summarize, malinaw na ang pera para sa isang Sigma ay hindi instrumento ng pagpapakitang tao. Hindi ito paraan para humabol ng atensyon o status. Sa halip, ginagamit niya ito bilang tool para sa proteksyon ng kalayaan, pagpapalakas ng sarili, at pagbuo ng mas makabuluhang buhay. At dito natin nakikita kung bakit kakaiba ang Sigma Male. Habang ang iba ay nakakulong sa consumer culture, siya ay malaya. Ikaw naman, sa mga nabanggit na ito, alin ang pinaka nakaka-relate ka? Ano ang mga bagay na handa mong gastusan at alin ang iiwasan mo? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. Kung gusto mo pang mas lumalim sa Sigma mindset, siguraduhin mong panoorin ang iba pa naming videos, mag-subscribe para updated at i-like ang video kung nakatulong ito sa iyo. Salamat sa panonood at tandaan, minsan ang pinakamatalinong paggastos ay ang hindi paggastos sa maling bagay.